So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, meron po akong nahalungkat na isang article 10 years ago since yung INC, yung Iglesia ni Cristo ay sumisigaw po crying for the separation of church and state. Pasensya na mga minamahal kung nakikita niyong medyo haggard ako kasi galing pa lang po ako sa ehersisyo. Nag-exercise tayo para laging healthy ang ating katawan. So kayo din, sa mga nanonood sa atin ngayon, dapat kayo nag-exercise din. Galaw-galaw ng ating katawan, unat-unat dahil tayo ay umiidad na. Anyway, tingnan nyo itong ipapakita kong article sa inyo mga minamahal. Kasi parang ang taas ng double standard ng Iglesia ni Cristo sa pagkakataong ito. Para sa akin medyo tumaas yung double standard nila. Kasi tingnan nyo itong article na to August 30, 2015, sinulat ni Rosette Adel ng Philippine Star. So anong nakalagay dito? INC rallies cry for separation of church and state. So malinaw naman na parang nagsagawa sila ng massive rally doon sa EDSA and Show Boulevard para po marinig yung boses nila na kung po pwede ihiwalay nyo yung relihiyon patungkol dito sa politika. So nagigets nyo yung punto ko. Basahin nga natin tong article na to mga minamahal. Sabi dito, more than 1,000 member of indigenous religious organization Iglesia ni Cristo has been massing at the intersection of EDSA and Show Boulevard crying for separation of church and state since Friday. So the said member of INC stag protest to question the investigation lodged against the top official of the group by an expelled member for alleged abduction and threat and saying they were only exercising their freedom of religion. Okay, basahin pa natin. The Philippine National Police on Sunday estimated 1,700 members of the political influential and secretive Christian church flocking along Show Boulevard crying placards, poster, and other protest paraphernalia to show objection in the complaint against its official. Ay, manok dito. Nag-sound. Prior to the protest in Show Boulevard, the member of INC gathered at the DOJ to hold vigil. So, meron palang pinatawag itong si DOJ Dilima. Mga minamahal na INC member, if I am not mistaken, na meron po nasasangkot sa alleged abduction. Anyway, kung sino man yun, kasi parang ang alam ko dito si Manalo pinatawag din. So, ngayon na pinatawag itong si Manalo dahil nga sa ginawa ng kanyang kamiyembro, hindi natin sure kasi itong balitang to 15 years ago, 10 years ago. Pero yung punto natin dito, sinasabi ng INC na kung po pwede i-separate yung separation ng relihiyon dito nga sa politika. So ngayon, paano ko to na-i-apply ngayon? Kasi parang ang taas, sobra mga minamahal ng double standard ng INC. 10 years ago, sinabi ninyo na i-separate yung church and state. I-separate. Kasi iba yung relihiyon dito sa politika. Tama nga naman. Pero bakit ngayon nagkakanda kayo ng massive rally? For what? Okay. Sasabihin nila, we are supporting the government. Yung sinabi ng gobyerno na wag i-impeach itong si Vice President Sara Duterte. But we are not born yesterday. Hindi naman ata kami, 'di ba? Hindi tayo mga minamahal pinanganak kahapon. Yung ginagawa nilang front, sasabihin nila hindi sinusuportahan namin yung sinabi ni President Bongbong Marcos na wag i-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Pero yung hidden agenda dyan, at makikita naman talaga natin, kasi hindi naman nga tayo pinanganak kahapon, na yung INC rally is to shield Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Ano nila, protektahan nila itong si Vice President. And I don't know why, bakit nila ginagawa ito despite na may issue alleged corruption patungkol sa confidential funds itong si Vice President Sara Duterte, nagbigay ng threat sa ating presidente.
maka-China, makikita nyo naman yung perspective, views, and opinion ng ating Vice President. Even na pina-floating barrier tayo, wina-water cannon tayo, 'di ba? Sinasagasaan yung vessels natin, never nating narinig itong si Vice President Sara Duterte na nag-comment patungkol sa ginagawa ng China sa atin. So makikita natin na killing itong si VP Sara dito sa usapin ng West Philippine Sea. So hindi ko magets na bakit nila sinusuportahan itong si Vice President Sara Duterte despite na may mga ganong nai-issue sa kanya. Although sasabihin niya, di ba issue lang naman yan, Mima? Hindi naman po yan issue eh. Hindi yan maliit na issue. Malaking issue yan dahil Vice Presidente, itong si Vice President ng bansang Pilipinas. Pangalawa, paano nasabi ng grupo na itong organization, itong rally nila is for peace, parang naggrupo-grupo na sila. Nagigets niyo yung punto ko, hindi daw po ito para sa away, it is for peace, diba? For peace daw. Pero mayroon silang mga grupo-grupo, may mga organization, tapos yung mga grupo-grupo na yun, nakikipag-away, nakikipag-debate, ang daming sinasabi, ang daming kinukuda. So, nasaan yung peace doon? Hindi ko talaga makita, hindi ko rin mag-gets. Tapos, pinakahuli, mga minamahal, makikita natin na itong INC para sa akin na malinaw po na medyo may galit dito sa ating gobyerno, sa aking napapansin lamang na medyo parang may a little bit anger sila. Kasi tingnan nyo nga naman yung ginawa dito kay Marcoleta, 'di ba? Nawala sa pwesto, 'di ba? So kahit sabihin na lang natin na, oy, non-participant to, ganyan-ganyan itong rally nila, hindi pa rin mawala sa isip ko na meron silang a little bit anger dito sa ating presidente or dito sa ating gobyerno. Tapos makikita ninyo na, 'di ba? Kiling sila kay Vice President Sara Duterte kasi hindi na pag-uusapan natin dito, sabi na ayaw nila ng impeachment. O sige, sabi na lang natin, ayaw nyo nang ma-impeach itong si Sara Duterte, pero pwedeng ma-impeach in a peaceful way. Pwede bang ganon? Kasi mga minamahal, hindi na pag-uusapan dito yung in-alleged corruption, 'di ba? Hindi na pag-uusapan dito yung 'di ba? Nagigets niyo yung punto ko na paano magkakaroon ng against impeachment or against rally basta ganyan kay Sara Duterte. Hindi nga na pag-uusapan yung accountability dito. Mas maganda sana na magsasabi kayo ng we are against for impeachment kay Vice President Sara Duterte kasi nakita naman na nung nagkaroon ng hearing, nung nagkaroon ng ganyan-ganyan, nakita naman natin na wala naman talagang corruption na ginawa itong si VP. Pwede sanang ganun yung meron kayong yung may pinaglalaban talaga. Kaso ang pangit dito, against kayo for impeachment at gusto nyong magkasundo yung dalawang tao pero nakikita nyo na wala namang accountability itong si VP. So maganda sana kung against for impeachment kayo, kung meron kayo nakikitang accountability. Kaso kung wala naman nakikitang accountability, parang ang labo Ang labo na sabihin ninyo na this rally is favorable doon sa sinabi ng ating presidente. Nagigets nyo yung punto natin, mga minamahal. Alam ninyo, 'di ba? Kaya nga sabi ko, oh my God, ano ba naman 'to? Diba? Ang taas ng double standard ng ng INC ngayon, grabe. Kasi hindi ko babawiin tong mga statement na binitawan ko, pero parang ganun parang sobrang taas 'di ba? Crying for separation church and state kayo, tapos makikita namin ganito. Nag-hire kayo ng van, although madami sila ngayon, legit. Mga minamahal, siguro millions din yung dumalo. Pero yung punto natin dito, ano yung pinaglalaban talaga ninyong tunay? 'Di ba? Kasi kung against lang naman kayo sa impeachment, pwede naman kayo mag-protest lang pero yung gagawin ninyo na maghahakot din, di umano, parang may, ano ba yung hidden agenda? Yun lang yung gusto nating malaman. Alright? Yun po mga minamahal, pahingi lang po ako ng likes, tapos comments ninyo para mabasa din ng ating ibang viewers, tapos i-click nyo na din po yung subscribe, tapos i-hit nyo mga minamahal ang ating notification bell para, lagi kayong updated sa ating mga susunod na video at hindi kayo nahuhuli sa mga komentaryo, analysis, 'di ba? Ni Mima Alicia. Again, magpapaalam na po ako. Ingat sa inyo mga minamahal.